beloved Boss Mike Cervera. Sunod na linggo ang pagdinig. Sa susunod na linggo, mga kababayan, lantulog na lang, gulong na ho ang impeachment hearing ni Sara Duterte. Nako po, mga kababayan ko. Eto na. Gugulong na sa susunod na linggo ang pagdinig sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inimbitahan siya ng House Committee on Justice na dumalo. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian. Eto na mga kababayan, iniimbitahan dumalo. Alam nyo naman si Sara, di ba? Si Sara, mga kababayan, sa March 25, sigurado hindi magpapakita yan. Di ba? Sigurado yan, Imelda Antonio. Sigurado yan, hindi magpapakita si Sara Duterte. Tuloy. Anong info mo? Dadalo ba si VP Sara kung sakali at anong mangyayari dito? Ano mangyayari dyan? Unahan ko na. Nestor Limbo, unahan ko na. Ruth Perez, makinig kayo ha. Ako naniniwala na hindi dadalo si Sara. Takot yan eh. Takot ho mga kababayan si Sara Duterte. Kaya ho, sa March 25, hindi ho magpapakita. Oo, ha? Agamang panungneng. Hanga o agpakita. Takro, tigargerti kerret na. Diba? Ligaya, pasok! Ito nga yan, JK, kinumpirma sa atin ng company Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Boa, na natanggap na nila yung notice na ipinadala po ng House Committee on Justice tungkol nga po dito sa imbitasyon at yung informasyon nga po, na sa March 25, gugulong na yung pagdinig tungkol nga po doon sa dalawang reklamong impeachment laban sa Vice. Actually, ayon doon sa House Committee on Justice, prerogative po na kay VP Sara na po kung dadalo siya o hindi doon po sa pagdinig. Kung hindi po kasi dadalo, itong si VP Sara daw sa pagdinig ay parang wini-wave o sinisingkot na po niya yung kanyang karapatan para po sana sagutin yung bawat aligasyon na parang piskal. Sabi ni Ligaya, sa Facebook pwede ba kita i-copyright? Bakit mo ako i-copyright? Pwede mong kunin lahat yung video. Ibig mo ba sabihin pwede mong kunin yung video ko? Pwede mong kopyahin. Ipopost mo sa FB mo. Pwede! Hindi ako nagka-copyright. Tandaan nyo wala sa akin yung copyright na yan. Diyos ko. Yung mga nagka-copyright, yung mga duwag lang yun. Yung mga nagka-copyright, yung mga bobo yun. Yung mga nagka-copyright, walang paninindigan, hindi nila kayang panindigan yung kanila mga sinasabi. Kaya ayaw nilang ipapagamit yung video nila sa iba. Ako ho, mga kababayan, kahit nga ho, ipa-laminate nyo pa Oo! Kahit nga ho mga kababayan, ipaprend nyo yan Okay ho ako wala akong problema. Kunin nyo yung, thanks Boss Mike, copy kita. Yun, okay! Kunin mo na! Kahit ho yung pangalan ko, kopyahin nyo, wala akong problema. Hindi magpapakita yan to kayo kasi yung ikakaso niya sa Supreme Court yung jurisdiction ng Congress. Ayun na nga ganun naman lagi, di ba? Baka nga yan mga kababayan, Benji Bernardo lumapit na naman sa Korte Suprema. Di ba? Aldungin, kamusta si Anino? Busy. Mary Pinoses, eto na. Pasok, bakit? inilatag sa kanya. Nauna na nga po idineklara ng House Committee on Justice na may sufficient grounds o sapat kong basihan itong mga reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Actually, bago nga po nito, yung mga complainants at yung ilang mga kongresista, sinasabi po nilang yung sagot o yung answer at kautelam ni VP Sara, non-answer o hindi po talaga diretsong sinagot ni VP Sara yung bawat aligasyon po na inilatag laban sa kanya. Kita nyo mga kababayan, hindi sumasagot ang hayop na yan. Eto si Attorney Empoy, sabi, baka copy and video mo, Boss Mike. Tapos si Rock, ay, sige! Yung ang gusto ko, Attorney Empoy, yung bang kukunin yung video ko, kailangan maging matalino ka. Kasi kung makikita ko yung reaction mo, parang reaction lang ng grupo nila Libayan, tatawanan ko lang.
Hindi ko pinapansin yung mga gano'n. Gusto ko yung mga kakaibang mga opinion at pananaw. Kilala naman natin yung mga grupo ni Libayan, puro mga bobot tangay. For the views at for contents lang eh. Di ba? Paano naman tayo maapektuhan doon? Wala, hindi. Yung grupo ni Libayan, tawang-tawa ko dyan. Ginagawa ko nga mga kababayan, pag nalulungkot ako, pinapanood ko lang. Pag napanood ko na, kumpleto na yung aking araw. Tawang-tawa ako. Minsan nga, yan na nga yung nagiging dahilan ng pagbabati namin ni Jen Angeles pag nag-aaway kami. Baka akala nyo, kapag pinlay ko na sa screen, pag pinanood na namin ni Jen Angeles na hindi kami nagpapansinan, sabay kaming tumatawa na dalawa. Yun! Tao pa ko ha! sabi ni Jen Angeles, anong klaseng reaction niya? Parang tanga. Sabi ko naman, hindi parang tanga talaga yan. Oo, sabay magtatawanan na kaming dalawa, di ba? Sabay magyayakapan at halikan na. Ganon, debate na kami. Kaya alam nyo, tuwan-tuwa ako sa mga yan. Maraming salamat sa kanila. Kasi sila ang dahilan ng mapagbabati namin. Tao pa ko ha! Pagkakala nyo, naapektuhan ako sa mga yan. Hindi! Ito na, tuloy. Paano na ito? Mga kababayan ko. Ito, sinabi nga dito mga kababayan, na ito daw nga ho, si Sara Duterte ay hindi man lang sumagot. Oo, hindi ho sumagot. Bagkus, pinatitigil pa. Daig pa diktador. No? Daig pa diktador, Marbel Avila, netong si Sara Duterte. Eka, stop! Ganon, parang si Kibuloy. Ihinto ninyo yung hearing na ginagawa ninyo diyan sa Kongreso. Sabi pa naman ganun, Lovely Dominguez, parang si Kibuloy. Tapos pinapasagot mga kababayan, ang sagot, pahinto nyo. Kung kay Boss Mike, maleta sa akin, take away, box lang. Nakatanggap din naman ako ng paper bag. Kulay brown. Eto na! So, sa gayon, mga kababayan, ito sinasabi rito. Ito si Sara Duterte nyo. Nga po nito, yung mga complainants at yung ilang mga kongresista, sinasabi po nilang yung sagot o yung answer at kautala ni VP Sara, non-answer o hindi po talaga diretsong sinagot ni VP. Walang sagot. Paano nga makakasagot mga kababayan ko? Ito lang naman ang paliwanag ko, Ito, naunahan ko kayo kay Kibuloy, Ito, mabilis mag-isip ako utak ko. Franz Winnipeg, Eva Ponsalan, hello po. Ito naman ho yan, mga kababayan ko. Kung talagang ikaw ay walang nagawang kasalanan, kung talagang ikaw, Sara Duterte, Amy Campbell, wala kang nagawang kasalanan, hayop ka, gaano malang yung explain mo? Wala akong tinatanggap, etong sinasabing ganito, ni ganito ay hindi totoo, etong sinasabi ni ganyan ni Ramil Madriaga ay walang katotohanan. Kaso nga, nagpaliwanag at sumagot ka sa Facebook, sa social media, nagpa-interview ka sa mga mukmok. Alam niyo yung mukmok, mga kababayan ko? Yung pong mga vlogger nila, mga kababayan, na mga boploks. Walang laman ng ulo. Ikita mo. Ano sabi mo? Basta ang sabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Diba? Yun ang sabi niya ngayon, naglabasan ng mga ebidensya na magkakilala at magtropa pala sila. Paano ngayon pasisinungalingan ni Sara? Kung hindi ba naman tatanga-tanga? Diba? Kung hindi ba naman tatanga-tanga, yung mga dagmal na yun, sabi nga ni Marjorie Tabok-Tabok,
Eh kung yung sinagot mo sana, dun na lang sa Kongreso, eh di ba ka hindi pa naglabas ng sagot sa mga kasinungalingan mo? Eh napakasinungaling ho kasi mga kababayan eh. O eh di paano yun? Sa kasinungalingan niya, mga kababayan, ayaw! Tinamaan ng lintik, naglabasan yung pa-birthday greetings, naglabasan yung mga litrato, yung mga video, ayaw! Di ba? Eh, tataka-taka nga eh! Nahihirapan na ba siya? Oo! Hirap na hirap kay Ramil Madriaga. Eh, kita nyo, pigil na pigil siya. Eh, huwag nyo papupuntahin si Ramil Madriaga dyan. Dahil kung si Ramil Madriaga ang pupunta, ay hindi talaga ako pupunta. Tandaan nyo, kapag nando doon si Ramil Madriaga, si Sara pupunta, akala nyo, hindi. Si Ramil Madriaga, pag nasa Kongreso, si Sara, oo, takbo, atulin. Tapos sinasabi nila, hindi ako natatakot. May pagganong-ganong pa mga kababayan ko. Sabi, kahit kanino, Hindi tignan nyo. Mga DDS, ganito kayo, ginagawang tatanga-tanga ni Sara Duterte. Sabi niya matapang, Teresita Tan, is just me. Ito, ito, Rosalie Agsalud. unang-una, hindi mo ako madaling matakot eh. Tatay ko nga si President Duterte pero hindi lang tatakot sa kanya eh. Hindi mo ako madaling mapasunod. Kita niyo? Sabi niya, mga kababayan ko, sa tatay nga niya, hindi siya natatakot. Eh bakit ngayon, mga kababayan? Kay Ramil Madriaga, itong idol ng mga tangat, bobot, mga mangmang, eh bakit ho? Takot na takot! Takot na takot kay Ramil Madriaga. Ayaw niya na si Putin, ayaw niya silang magkita. Diba? Totoo yan. Maraming meaning yung sa tatay nga niya, hindi siya natatakot. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi niya sinusunod yung tatay niya. Siguro, alam niya na walang yari yung tatay niya. Diminanan niya na lang na walang ya siya. Mga kababayan, ako naman kahit naman ho tayo lumaki sa salat na pamumuhay. Lumaki sa walang-wala. Ni minsan ho, hindi natin sinusuway yung mga magulang natin. Ni minsan ho, mga kababayan, hindi natin sinagot-sagot yung tatay, nanay natin. Di ba? Tayo ay nananahimik lang. Yung respeto, kay tama, kay mali, ang magulang. Wala pong karapatan ng anak na magsasagot. Eto, yan ba yung gusto nyo? Na maging kultura ng mga Pilipino? Mga kababayan ko daig pa neto yung demonyo. Yan ang gusto ninyo. Pinagmamalaki, proud na proud pa si Sara Duterte na binabastos niya yung tatay niya. Ngayon, mga kababayan ko, talaga namang ganyan sila. Tignan nyo naman yung mga, yung mga Duterte. Si Sara, walang respeto sa sarili. Si Pulong, walang respeto sa sarili. Kaya pati lahat ng pokpok sa Davao City, binibengbang tingnan nyo mga kababayan ko. Sino pa? Si Baste Duterte. Wala na ngang ginawang mabuti, gumawa pa ng fake news. Nag-utos pa sa mga vlogger nila na malaki na siya daw ang dahilan kung bakit nakauwi yung marami nating OFW, nating mga kababayan, dahil daw sa tulong ng China at ng pakiusap niya. Hanggang ngayon mga kababayan, wala pa rin video ng mga Pilipinong OFW na nagsasabi na si Baste ang dahilan ng pag-uwi nila si Baste ba may respeto sa sarili yon? Tignan nyo nga, binababo yung sarili. Tignan nyo mga kababayan yung tato. Puro mga demonyo
Sa susunod ho, mga kababayan ko, yung mata niya na lang ang hindi natatatuan eh. Oo, sasabihin, bakit ikaw, Boss Mike, may tattoo ka rin. Mga kababayan, nagpatattoo ako dahil ito ay sa ano ko, sa sarili kong, dahilan. Ano yung dahilan ko? Maka-Diyos kasi ko, ayan o, Jesus Christ. Gusto ko lagi ko siyang kasama. Dahil nga sabi niya, God is everywhere, sabi sa Biblia. God is everywhere, di pwede na akong magsimba, gaganyan lang ako, Lord, patawad. Oo. Di ba? Nakagawa ako ng kasalanan. Oo. Hindi ako nag-cheat, hindi ako nagnakaw. Oo, anong ginawa mo, anak? Sabi ni bro, nag-white lies ako. Alam mo ba yung white lies, bro? Yun yung, kaya ko ginawa yun para sa ikabubuti ng nakakarami. Hindi ng ikakabuti ko. Mas inuna ko ang ikabubuti ng nakakarami kaysa sa sarili ko. Yun yung white lies ko. Di ba? Sila Duterte, yung pamilya neto, mga kababayan ko, pakitang tao lang yung maka-Diyos eh. Puro mga demonyo yung lumalabas sa mga bunganga netong mga Duterte. Tama, mali. Sige nga ho. Tama, mali. Yung mga didis, yung mga ganitong salita ko, hindi nila maunawaan. Hindi ho. Mga ngatwiran sa facts. Palibasa, puro pak lang yung alam nila. Di ba? Yun. Sige, eto na. Tuloy na nga natin to. Ewan ko. Bakit gustong-gusto nila ito? Ayan mga kababayan ko. Yan na ho. Ito na yung sinasabi natin. Unang-una, hindi mo ako madaling matakot eh. Tatay ko nga, si President Duterte, pero hindi nga natatakot sa kanya eh. Kita nyo? Sa President Duterte, hindi nga natatakot. Kaya kahit anong gawin nito, Giro, Paul Santos, kahit anong gawin ni Sara Duterte na pambabastos, kahit ipahamak niya yung tatay niya, wala ang problema. Kaya yung mga nandoon na nakakulong na si Digong, tuwang-tuwa siya. Yung nagsasabi na hindi tuwang-tuwa si Sara Duterte, tuwang-tuwa yan. Biruin nyo mga kababayan nawalan sila ng alagain. Ang swerte nga nila mga kababayan ko eh. Biruin nyo si Duterte, hindi na nila aalagaan siya pagtanda. May iba nang mag-aalaga. Diba? Sa bagay, pagtutulakan nila yan. Sinasabi po nilang yung sagot o yung answer at kautalang ni VP Sara non-answer o hindi po talaga diretsong sinagot ni VP Sara yung bawat aligasyon po na inilatag laban sa kanya. At ito nga po, pakinggan natin itong pahayag ng chairperson po ng komite na si Chairperson Jeremy Budisto. Nako. So if during the hearing proper, wala pa rin na ilalatag ang mga respondent, the allegations of the complainant remains unchallenged. So nananatili mga kababayan yung mga reklamo laban kay Sara. Dahil mula ngayon mga kababayan, hindi pa rin nasasagot ni Sara Duterte. Kita nyo? Remains unrebutted, no? Remains standing. There's a possibility really that there will be a declaration of the existence of probable cause because wala. So if during the hearing proper, wala pa rin na ilalatag ang mga respondent, the allegations of the complainant remains unchallenged, remains unrebutted, no? Remains standing. There's a possibility really that there will be a declaration of the existence of probable cause because wala mang ebidensyang ipinakita ang ating respondent. At base sa mga panayam mo, Marian, ay attend kaya si VP sa pagdinig? Hindi ayon po rin sa mga abogado ni VP Sara na si Atty. Michael Pua, hindi pa raw nila napag-uusapan yung vice o pati ng legal team kung dadalo nga o hindi yung vice. Pero Kita nyo mga kababayan ko, nanubig ako.
Tama, di ba? Sabi ni Luistro, mga kababayan ko, kung hindi pa o nasasagot yan, at hindi pa rin o nasasagot ang daming abogado, bakit kaya hindi makasagot? Mga DDS, lapit nga kayo sa akin. Konti lang, konti. Lapit kayo. O, huwag kayong lumapit masyado. Konti lang, baka masampal kayo ng mga nanonood dito. O, pakinggan nyo yung sasabihin ko, tapos isipin yung maigi, ano? Sa dami ng abogado ni Sara Duterte, 16 sila, wala man lang makasagot doon sa pinaparatang sa kanya. Sipin nyo nga yan. Mga kababayan ko, Leti Alyabo, sa mga bagong dating, sipin nyo. Simplihan lang natin. Di ba? Simplihan natin. Sa dami-dami ng abogado ni Sara Duterte, Norma Tantuangco, bakit hindi masagot-sagot yung mga napakasimpleng kung wala talagang ginawang pandurugas pag nanakaw yung hayop na Sara Duterte na yan? Nakuha nyo? Mga kababayan, ang hirap kasi labanan tong mga DDS, pabobohan ng labanan Di ba? Hindi talaga natin pwedeng labanan ng pabobohan tong mga to. Biruin nyo, simpleng-simple yan. Simpleng-simple simplihan natin ulit. Papaliwanag natin. Ilan ang abogado ni Sara Duterte? 16. Ano po? Wait lang 16 mga kababayan ko. 16 na abogado ni Sara Duterte, yung pong kanyang manananggol. Kung wala palang katotohanan, tulad ng sinasabi ni Sara, walang katotohanan ng mga inaakusa sa kanya. Siya 16 na mga abogado niya, ni isa walang nakasagot. Ni isa, Mary Jane Pascual, Joshua Reyes, Ocean Mother, walang nakasagot sa mga pinaparatang sa kanya. Ang tatanga, di ba, mga kababayan ko? Ang tatanga. Sa totoo lang. Bakit kayo kasi nanonood sa mga bobo? Mabobobo kayo doon. Maniwala kayo. Eto. Ang sagot, i-dismiss na lang daw. Sagot ba yun, mga kababayan? Sagot ba yun, Daryl Bautista? Puta, hindi sagot yon. Ang pagsagot na i-dismiss na lang, pagtakas sa katotohanan. Ihahang mo na naman yung mga Pilipino na nag-aantay kung ano ba ang totoo. Di ba? Ang sagot na i-dismiss na lang pagtakas sa katotohanan tignan nyo mga kababayan, wala na akong nakikinig sa kanya. Di po ba ang motibo ni Sara Duterte Kaya eto mga kababayan, Kaya eto si Sara Duterte, mga kababayan ko, hindi na raw hindi na raw pupunta. Mga kababayan ko, di ba? Hindi na raw pupunta. Paano makakasagot yun? Paano pa makakapagpaliwanag yun? Sige nga mga kababayan, explain nyo nga. Di ba? Ewan ko. Sige, ito na. Ayon nga kay Atty. Powa, pag-aaralan pa raw ng legal team, makapulis, di ba? O hindi itong pagdalo ni VP Sara sa pagdinig. At nauna nga, nanindigan din. Ito si Atty. Powa na wala pong ginawang impeachable offense ang kise. Kita nyo, wala palang impeachable offense. Bakit di kayo nagpaliwanag? Di ba, Erin Villanueva? Bakit hindi nagpaliwanag? Pinipilit nila, wala ginawang kasalanan. Yan si Spade. Ito naman tauhan ni Sara, July ayan si Spade. Grabe, Christy Manawis.
Wala talaga mga kababayan. Wala kayo aasahan kay Sara. Sabi pa naman mga kababayan, no, tingnan nyo, ha? Wala akong ginawang ganyan. Wala akong ninakaw. Wala akong kinuha. Tapos mga kababayan, hindi makapag-explain. Ang sasabihin lang nila, wala daw impeachment offense si Sara Duterte. Di ba? Pag si Boss Mike, tinanong ni Biyahe ni Koy, viral. Naku, lagi ako viral, mga kababayan. Alam nyo naman tayo, syempre kapag tayo nangatwiran, kaya sila nasasaktan kasi may laman. Eh kung walang laman, yung pangangatwiran natin, syempre hindi papansinin yan. Di ba? Ganun lang ho kasimple yan eh. Bakit ho? Sa tuwing tayo, mga kababayan, may opinion na ipapaskill, i-upload, o gagawin nating post sa FB. Mga kababayan ko, parang mga tulad ni Tio Moreno na natatay. Hindi mapalagay mga kababayan ngayon na hindi maaaring hindi nila gawan ng reaction eh. Bakit? Kasi apektado sila. Tignan nyo ako mga kababayan, nagre-react ba ako doon sa mga banat ng mga grupo ni Libayan? Eh paano ko naman re-reactan? Pambobo yung mga banat nila. Putik na yan, nananalamin na nga sila eh. Oo. Kung ano mga itsura, ganun din yung mga banat eh. Sa totoo lang, nananalamin. Laman ng utak, yun na ho yung labas ng mukha ng mga yan. Sige, tuloy! Yung kanyang pakita. Si, Spain. Putik na yan. Ano na? Tingnan mo, magpagupit ka nga. Sa totoo lang, mga kababayan, gawin yung anino to. Ito mula doon sa buhok niya. Yung buhok niya. Gagawin yung ibablock nyo, ibablock nyo lahat. Walang muka, ibablock nyo lahat. Mga kababayan, ang anino mukhang tarugo eh. Nai-imagine nyo ba to, Alicia Duran? Mukhang tarugo, mga kababayan eh. Gawin nyo. Mukhang ulo ng ute. Hoy! Sa totoo lang wala naman tayong hindi naman tayo laitan. Yun katuwaan lang. Hindi katulad ng mga DDS, walang facts. Puro panlalait lang ang alam. Di ba? Sa totoo lang mga kababayan ko, ang mga DDS, puro panlalait lang alam. Tayo naman mga kababayan, yung panlalait natin minsan-minsan lang. Puro facts yung mga banat natin sa kanila eh. Na-imagine nyo na ba? Ipikit ang inyong mga mata. Titigan nyo muna to, tas biglang ipikit nyo yung mga mata nyo. Makikita nyo mga kababayan, parang tarugo talaga eh. Parang yung si Harry Roque. Diba? Yan na nga natin yan. Walang silbi. Our beloved Boss Mike,